Alam mo ba, kada 5 minuto may isang lolo o lola na napapadpad sa ER dahil sa pamamanas o hirap sa paghinga. Hindi ito simpleng tanda ng pagtanda. Ito ay senyales ng sobrang tubig na naiipon sa katawan. Tahimik pero delikado, parang magnanakaw na dahan-dahang pumapasok. At ito ang nakakagulat, halos 99% ng seniors walang kaalam-alam na sa mahigit 70% ng mga kaso, hindi pala heart failure o kidney disease ang ugat ng problema. Ang tunay na culprit, kakulangan sa potassium, isang hidden epidemic na ayaw ipaalam ng malalaking kumpanya dahil kapag nalaman mo, baka hindi mo na kailanganin ang mga diuretics na pinagkakakitaan nila. Kaya kung lagi kang may namamagang bukong-bukong, puffy eyes, o mabigat ang pakiramdam tuwing naglalakad, huwag mong isipin na normal lang yan. Hindi. Yan ay senyales na ang katawan mo ay nag-iipon ng tubig sa maling lugar. Ayon pa sa isang 2023 study sa Journal of Clinical Nutrition, seniors na nagdagdag ng potassium sa diet nila ay nakakita ng pagbabawas ng pamamaga sa loob lang ng 6 na araw. Imagine, less than a week, may visible improvement na. At dito sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 8 pagkaing mayaman sa potassium na kayang mag-drain ng sobrang tubig mula sa iyong binti at kasukasuan. Mula sa pinaka-basic hanggang sa pinaka-game changer. At teka lang, yung pangatlo sa listahan, hindi prutas, hindi gulay, pero mas mabilis pa kumilos kaysa sa saging na paborito. Pero bago tayo magsimula, tanong ko muna, nakaranas ka na ba ng pamamanas? I-comment ang isa kung oo at ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Binabasa namin lahat at nagbibigay ng personalized tips para sa sitwasyon mo. Huwag mong hayaang manatili ang sobrang tubig sa katawan mo dahil minsan ang simpleng pagkain lang ang pinakamadaling sandata. Kaya tara na, simulan natin sa bilang 8. Food number 8, pistachios. Oh, pistachios, malutong, masarap at minsan parang hindi ka na makakabitaw. Pero hindi lang sila pampasarap, pwede rin silang maging secret weapon laban sa pamamanas. Maraming seniors ang umiiwas dahil sa asin. Gets ko, kasi kapag salted, parang pang movie marathon snack. Pero eto ang hindi alam ng karamihan, unsalted pistachios ay isa sa pinakamataas na sources ng potassium. Higitong 1,000 mg bawat tasa, doble pa sa saging. At bakit mahalaga? Ang potassium ay parang natural diuretic. Tinutulungan nitong itulak palabas ang sodium at tubig na nakulong sa cells. Kapag sodium ang nanalo, nagkakaroon ng pamamanas. Pero kapag may sapat na potassium, balance ulit ang laban. At imbes na mag-ipon ng tubig, napa-flush out ito. May study pa noong 2021 na nagsabi, dagdagan mo lang ng 700 mg potassium kada araw at sa loob ng 10 araw, bumaba ng halos 18% ang pamamaga ng bukong-bukong at paa ng seniors. Kaya simple lang, piliin ang raw o dry roasted na walang asin, isang maliit na dakot, 30 grams, bilang merienda at samahan ng tubig para masuportahan ang kidneys. Keep it simple, hayaan mong gawin ng potassium ang magic nito. Isipin mo na lang, sa gabi, hindi na bumabakat ang medya sa bukong-bukong mo. Ang gaan ng pakiramdam, yan ang tahimik na kapangyarihan ng potassium. At kung tingin mo malakas na ang pistachios, hintayin mo ang susunod. Isang prutas na halos nakalimutan na pero ginamit pa ng mga sundalong Romano laban sa salt poisoning. Abangan mo yan. Food number 7, apricots. Huwag mong maliitin ang maliit na prutas na ito, lalo na kapag tuyong apricots, para silang maliliit na bomba ng potassium na mabilis mag-drain ng sobrang tubig sa katawan. Ang pamamanas ay hindi lang dahil sa sodium.
kundi kadalasan dahil kulang sa potassium. At mas risky ito sa seniors na mabilis na uubos ang potassium dahil sa gamot. Kaya dito pumapasok ang apricots bilang superhero laban sa puffiness. Isang kalahating tasa ng tuyong apricots ay may halos 1,100 mg potassium. Sapat para magbigay ng epekto sa fluid retention sa loob ng ilang oras. Parang utos sa kidneys, ilabas ang sodium. At kapag sodium ang lumabas, kasama na rin ang tubig, bye-bye pamamaga sa kamay, bukong-bukong at mukha. May study pa noong 2020 na nagsabi, ang mga senior na nagdagdag ng apricots sa agahan ay nakaranas ng 21% na pagbawas sa puffiness sa loob lang ng isang linggo. Para makuha ang full benefit, ibabad overnight para lumambot, bumaba ang natural sugar at mas mabilis maabsorb ang potassium. Pwedeng sa oatmeal o kainin sa umaga. Kung diabetic ka, iwasan lang sa empty stomach. Bonus tip, dagdagan ng kurot ng cinnamon para mas gumanda ang kidney response at mas mabawasan ang bloating. Subukan mo, baka magulat ka kung gaano kagaan ang pakiramdam ng umaga mo. At kung tingin mo boring ang apricots, wait ka lang. Dahil ang susunod na gulay ay madalas itapon ang pinaka-powerful na parte nito. Pero sa loob ng 72 oras, kaya nitong baligtarin ang pamamaga sa binti. Punta na tayo sa pang-anim, food number 6, celery. Oo, alam ko, na madalas itong tingnan na bland, parang pang-diet lang, at kadalasan pa nga ay tinatapon sa gilid ng plato. Pero huwag ka, para sa mga seniors na may problema sa pamamanas, ang celery ay parang fluid flushing machine na nakatago sa simpleng gulay. Isang medium na tangkay ng celery ay may higit 250 mg ng potassium. Hindi man ito sobrang taas kung mag-isa, pero ang tunay na magic ng celery ay nasa kombinasyon potassium plus natural diuretic compounds gaya ng flavonoids. Ang mga ito ay tumutulong magpaluwag ng blood vessels at magpasigla sa kidneys para mas mabilis mag-filter ng sodium. At kapag sodium ang nailabas, syempre kasama na rin ang tubig na nagdudulot ng pamamaga. At ito ang nakakagulat. Ayon sa isang 2022 study sa Journal of Renal Nutrition, seniors na kumain ng 4 na tangkay ng celery kada araw ay nakaranas ng 26% na pagbawas sa pamamaga sa lower body sa loob lang ng 3 araw. Imagine, 3 days lang ramdam na agad ang ginhawa, lalo na sa may high blood o mild kidney stress. Ngayon, paano mo ito makukuha ng tama? Huwag i-juice ng plain. Kapag juiced, nawawala ang hibla na tumutulong pabagalin ang sodium absorption. Kumain ng hilaw, pwede mong islice at isawsaw sa hummus o peanut butter. Isama sa sopas. Hiwa-hiwain sa malalaking piraso at bahagyang lutuin. Pero tandaan, huwag i-overcook dahil bumababa ang potassium at hibla kapag sobrang init. At ito ang tip na madalas hindi alam, kainin ang dahon. Oo, yung mapait na parte na kadalasan ay tinatapon. Yun pala ang may pinakamataas na konsentrasyon ng anti-inflammatory compounds. Pwede mong idagdag sa sopas o ihalo sa smoothies. Isang hidden bonus para sa katawan mo. Kaya next time na makita mo ang celery, huwag mo nang balewalain. Isipin mo na lang, simpleng gulay pero may kakayahang bawasan ng pamamaga sa loob ng 72 oras. At kung tingin mo boring ang celery, wait ka lang dahil ang susunod ay isang matamis na merienda na siguradong paborito ng mga apo mo. Pero para sa iyo, ito ang pinakamabilis na paraan para ma-flush ang fluid sa kidneys pagkatapos ng isang maalat na kainan. Ngayon, dako tayo sa number 5. Food number 5, pakwan. Sino ba ang hindi matutuwa sa prutas na ito? Malasa, matamis, at parang instant aircon sa init ng panahon. Pero teka, hindi lang ito pang-refresh sa tag-init. Ang pakwan
ay isa ring potassium powerhouse na kayang mag-flush ng sobrang tubig sa katawan. Karamihan sa tao, iniisip lang ang pakwan bilang prutas na puno ng tubig. Totoo, higit 90% water content ito. Pero ang hindi alam ng marami, bawat tasa ng pakwan ay may 320 mg ng potassium, dagdag pa ang amino acid na citrulline na tumutulong mag-relax ng blood vessels at nagpapaganda ng kidney function. Kaya pagkatapos ng isang maalat na kainan, ang pakwan ay parang natural na pang-reset ng katawan mo. Hydration mula sa tubig, sodium flush mula sa potassium, at circulation boost mula sa citrulline. May study pa noong 2021 sa Journal of Hypertension and Aging na nagsabi, seniors na kumain ng 2 tasa ng pakwan araw-araw sa loob ng 10 araw ay nakaranas ng 17% na pagbaba sa systolic blood pressure at kapansin-pansing bawas sa pamamaga ng kamay at bukong-bukong. Ang bilis ng epekto, di ba? Ngayon, paano mo ito kakainin ng tama? Huwag kainin ng solo. Kapag pakwan lang, mabilis tumaas ang blood sugar, lalo na sa seniors na may insulin resistance. I-partner sa protina o healthy fats. Halimbawa, ilang pirasong almonds o isang kutsarang Greek yogurt. Pinapabagal nito ang sugar absorption at hinahayaan ang katawan mong mag-focus sa potassium benefits. At eto ang pro tip na hindi alam ng karamihan. Yung puting bahagi ng balat, yung maputlang guhit sa pagitan ng pulang laman at berdeng skin, yan ang may pinakamataas na citrulline content. Huwag itapon. Pwede mo itong i-chop at ihalo sa smoothies o bahagyang ipickle gamit ang apple cider vinegar. Bonus nutrition na madalas napapabayaan. Kaya next time na magpakwan ka, isipin mo hindi lang ito pampalamig, isa rin itong natural na pang-flush ng katawan. At kung tingin mo impressive na ang pakwan, maghanda ka. Dahil ang number 4 ay isang pagkain na sobrang taas sa potassium, kaya nitong mag-drain ng fluid kahit pagkatapos ng isang masaganang, maalat na hapunan. At ang nakakatuwa, karamihan sa seniors ay hindi pa nakakatikim nito. May dos-dosenang varieties pa na may sariling mga lihim. Abangan, food number 4, puting beans. Aminin natin hindi ito mukhang exciting, walang kulay, walang kislap, parang simpleng pangsopas lang. Pero huwag ka, ang puting beans ay isa sa mga pinaka-powerful na sources ng potassium sa buong planeta. Isang tasa ng nilutong puting beans ay may higit 1,180 mg ng potassium, halos 30% ng daily requirement mo. At yan ay mula lang sa isang serving. Pero ang tunay na lakas ng puting beans ay hindi lang sa dami, kundi sa slow release effect nito. Unti-unti nitong ibinibigay ang potassium, kaya buong araw kang may tulong laban sa fluid imbalance. Hindi biglaan, hindi nakakashock sa katawan. Kung mapapansin mo, ang pamamanas sa seniors ay dumarating ng dahan-dahan. Sa tanghali, namamaga na ang bukong-bukong. Sa hapunan, sumisikip na ang singsing sa daliri. Sa gabi, parang gusto mo nang hubarin ang sapatos kasi masikip na. Yan ay dahil ang sodium ay unti-unting nag-iipon sa katawan, lalo na kung mahilig sa processed foods o may gamot na nakakaapekto sa electrolytes. Dito pumapasok ang puting beans bilang parang mabagal na antidote na kumukontra sa sodium buildup. May study pa noong 2020 sa British Journal of Nutrition na nagsabi, seniors na kumain ng puting beans 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 19% na pagbaba ng pamamaga sa binti at 22% na mas mahusay na sodium clearance sa kidneys. At guess what? 2 linggo lang bago makita ang resulta. Ngayon, paano mo ito makukuha ng tama? Lutuin mula sa tuyong beans. Iwasan ang canned versions na puno ng hidden sodium. Ibabad maghapon sa pinasaring tubig
Pakuluan na may kaunting baking soda. Mas mabilis lumambot, mas maraming potassium ang natitira. Gamitin creatively. Idagdag sa sopas, i-mash bilang garlic dip o ihalo sa stew. At ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag pinartner mo ang puting beans sa sariwang perehel o lemon juice, mas gumaganda ang potassium absorption dahil na-stimulate ang mild bile flow. Resulta, mas maganda ang digestion at mas mabilis ang pag-flush ng tubig mula sa kidneys papunta sa bukong-bukong. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng beans na ito. Tahimik pero matindi ang epekto. At habang ang beans ay kumikilos ng dahan-dahan, ang susunod na pagkain ay tumatama ng mabilis at matindi. Hindi prutas, hindi gulay, at siguradong hindi mo inaasahan na makita sa potassium list. Bago tayo magpatuloy, kung ang video na ito ay nagbukas ng mata mo, pindutin ang like button. Sinasabi nito sa algorithm na mahalaga ang ganitong impormasyon para sa mga seniors. At kung may kilala kang nahihirapan sa pamamanas, ibahagi mo ito sa kanila ngayon din. Malay mo, ito na ang tip na makapagpapagaan ng araw nila. Food number 3. Tubig mula sa nyog. Number 3. Tubig mula sa nyog. At hindi ito hype. Ang coconut water ay parang natural na IV drip na galing mismo sa kalikasan. Mas mabilis pa itong kumilos kaysa sa karamihan ng mild diuretics at bonus pa, masarap at nakakapawi ng uhaw. Isang tasa ng purong coconut water ay may higit 600 mg ng potassium. Dagdag pa ang magnesium at natural sugars na tumutulong sa mabilis na absorption. Kaya kung na-bloated ka dahil sa sobrang alat, init ng panahon o side effect ng gamot, ito ang isa sa pinaka-bioavailable na paraan para maibalik ang electrolyte balance. Alam mo ba, ang coconut water ay halos kapareho ng plasma ng katawan. Kaya nga, noong World War II, ginamit ito ng mga doktor sa South Pacific bilang emergency IV fluid kapag walang salin. Hindi natin ito gagawin ngayon, syempre, pero ang punto ay ganun kabilis itong pumapasok sa sistema at nagsisimula agad mag-flush ng sobrang tubig. May study pa noong 2020 sa Journal of Clinical Geriatrics na nagsabi, seniors na may mild edema na uminom ng isang basong coconut water pagkatapos ng hapunan sa loob ng 7 araw ay nakaranas ng mas mabilis na overnight urine output, mas mababang timbang sa umaga at mas magaan na sukat ng binti kumpara sa plain water. Ngayon, paano mo ito gagamitin ng tama? Pumili ng unsweetened 100% coconut water. Iwasan yung may halong juice o electrolyte blends. Uminom ng maliit na tasa, 200 ml, sa pagitan ng meals, hindi kasabay ng pagkain para maiwasan ang blood sugar spikes o diarrhea. Pro tip, magdagdag ng kaunting sea salt. Pinapalakas nito ang sodium-potassium balance at niloloko ang katawan mo para sa mas malalim na cellular hydration. Resulta? Mas mabilis na flush ng tubig mula sa mga tissue. Kaya next time na makakita ka ng sariwang buko, isipin mo, hindi lang ito pampalamig. Isa itong natural fluid draining hack na kayang tapatan ang gamot. At kung tingin mo impressive na ang coconut water, maghanda ka. Dahil ang number 2 ay isang potassium powerhouse na nakatago sa halos lahat ng refrigerator, pero halos palaging niluluto sa maling paraan. Yan ang susunod nating pag-uusapan. Food number 2, spinach. Number 2, spinach o alugbati ng mga sosyal. Kadalasan, kilala ito dahil sa iron at fiber. Pero ang hindi napapansin ng karamihan, ang spinach ay isa ring potassium powerhouse na kayang mag-flush ng sobrang tubig sa katawan kung ihahanda mo ng tama. Isang tasa ng nilutong spinach ay may halos 840 mg ng potassium, doble pa sa saging. Pero ito ang catch, kung kakainin mo ito ng hilaw, hindi mo makukuha ang full benefit. Bakit? Dahil puno ito ng oxalates,
mga plant compounds na kumakapit sa potassium at humahadlang sa absorption. Kaya yung salad na punong-puno ng hilaw na spinach mukhang healthy, pero kung laban sa pamamanas ang usapan, hindi siya masyadong makakatulong. Ang sikreto, bahagyang steaming lang 1 hanggang 2 minuto. Enough para mabawasan ang oxalates pero hindi masira ang potassium. Kapag ginawa mo ito, biglang nagbubukas ang full potential ng spinach bilang fluid flusher. May study pa noong 2023 sa European Journal of Nutrition and Aging na nagsabi, seniors na kumain ng steamed spinach 4 na beses sa isang linggo ay nagkaroon ng 28% na pagtaas sa potassium absorption at nakakita ng measurable improvements sa pananakit ng kamay at pamamaga ng lower legs. Ang bilis ng epekto, di ba? Ngayon, paano mo ito gagawin ng tama? Bumili ng fresh spinach, iwasan ang frozen blocks, banlawan ng maayos, steam ng 90 seconds, hindi sobra, hindi kulang. Lagyan ng olive oil at lemon juice. Bonus ito para sa absorption ng fats, soluble vitamins, at para pasiglahin ang mild bile flow. At ito ang insider mistake na dapat iwasan. Huwag pakuluan ng spinach. Kapag pinakuluan, mas maraming potassium ang napupunta sa tubig kaysa sa kaya mong ma-absorb. Kaya steaming lang ang tunay na sikreto at tiyak na pasasalamatan ng iyong mga binti ang desisyon mo. Ngayon, ihanda ang sarili mo dahil ang number 1 ay ang ultimate potassium-rich food sa buong listahan. Creamy, satisfying, at sa isang study ng 500 seniors, ito ang nagbigay ng pinakamabilis at pinaka-consistent na relief mula sa pamamaga. Iyan ang grand finale. Food number 1, avocado. At narito na tayo sa number 1, ang avocado. Creamy, satisfying, at higit pa sa simpleng pang-topping sa tinapay. Ang prutas na ito ay hindi lang pampasarap, kundi isa ring potassium champion na may anti-pamamagang benefits para sa mga seniors. Isang medium na avocado ay may halos 975 mg ng potassium. Dagdag pa ang magnesium, fiber, at healthy monounsaturated fats. Ang combo na ito ay tumutulong mag-regulate ng fluid balance, blood pressure at kidney function. At ito ang kakaiba, hindi tulad ng karamihan sa prutas, ang avocado ay halos walang asukal at mataas sa healthy fats. Kaya perfect ito para sa slow release absorption ng potassium. Napakahalaga nito para sa seniors kasi kapag galing sa juice o prutas ang potassium, mabilis ang absorption pero pwede ring magdulot ng blood sugar spike o mabilis na pagdaloy. Ang avocado steady lang, nanatili sa katawan, pinapakain ng cells mo at dahan-dahang hinahatak ang sobrang tubig mula sa tissues sa loob ng ilang oras. May study pa noong 2021 sa Journal of Nutrition and Aging na nagsabi, seniors na nagdagdag ng kalahating avocado sa tanghalian araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 31% na pagbaba sa pamamaga ng paa at bukong-bukong, mas kaunting cramps sa gabi at mas konting puffiness sa mukha. Ang bilis ng epekto, di ba? Ngayon, paano mo ito kakainin ng tama? I-partner sa ibang potassium-rich foods. Halimbawa, dinurog na avocado sa whole grain toast na may pinatuyong apricot o diced sa spinach salad na may white beans, lagyan ng sea salt at lemon. Nakakatulong ito sa absorption at digestion. At ito ang hidden truth. Maraming seniors ang umiiwas sa avocado dahil iniisip nilang nakakapabusog. Pero ang healthy fats dito ang dahilan kung bakit ito epektibo. Pinipigil nito ang digestion, pinatatatag ang insulin, at pinapanatili ang potassium sa bloodstream ng mas matagal. Kaya huwag mong maliitin ang avocado. Hindi lang ito pang Instagram brunch. Ito ang ultimate potassium-rich food na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na relief mula sa pamamanas. Sa huli, baka isipin mo na maliit na bagay lang ang pamamanas,
konting sikip sa paa, singsing na hindi na matanggal o sapatos na biglang masikip sa gabi. Pero gaya ng nakita mo, hindi ito basta-basta. Senyal ito na ang katawan mo ay humahawak ng tubig na dapat sana ay nailalabas. Kapag kulang ka sa potassium, ang sodium ang nagiging bida. Humahatak ng tubig, papasok sa mga tissue, pinapahirap ang trabaho ng puso at binibigatan ang kidneys. At syempre, hindi sasabihin ng food industry ang totoo. Bakit? Dahil sila mismo ang naglalagay ng nakatagong sodium sa tinapay, dilata, deli meats at kahit sa mga healthy snacks na akala mo safe. At habang kumikita sila sa water pills at anti-swelling creams, hindi nila binabanggit na mayroong 8 simpleng pagkain na kayang ibalik ang fluid balance mo ng natural. Ngayon gusto naming marinig mula sa iyo. Alin sa 8 pagkain ang susubukan mo muna? At naranasan mo na ba yung pamamanas na sobrang nakakatakot na akala mo may seryosong problema? I-share mo sa comments. Binabasa at tinutugon namin ang bawat isa, may kasamang personal na tips para sa sitwasyon mo. Malay mo, ang kwento mo ang makapagbigay ng pag-asa sa iba na dumaranas ng parehong bagay. Kita-kits tayo sa comment section. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang warm, science-backed at kwelang health videos para sa mga seniors araw-araw. Maraming salamat sa panunood at tandaan, minsan ang simpleng pagkain lang ang pinakamalakas na sandata laban sa pamamanas.